Chi. Ano namang ginagawang kapaklan nito? Hoy, Michael! Lalaki ka! Tumigil ka nga dyan! Bata pa lang ako, tinuruan akong itago kung sino ako. Hindi dahil masama, kundi hindi raw tama. Noon, hindi ko pa alam ang salitang bakla. Pero, alam ko na agad ang salitang bawal. Hindi naman siguro magalit si ate kung sinukat ko itong damit niya. Ano ba yung damit ko? Nak ng puja! Hanggang kailan mo mabalak dadalhin yung kabakla mo dito sa pamamahay ko? Ha? Wala kang kwentang anak! Salot! Kainin mo to! Lumaki akong piniling maging tahimik. Dahil sa bahay namin, ang pagiging totoo ay parang kasalanan. Sabi nila, dapat magbago ako para tanggapin. Pero, paano mo nga bababaguhin ang isang bagay na hindi mo naman pinili? Darating ba yung tatay mo? Napapagod ka na ba? Oo, pero hindi sa'yo. Pero sa mundong paulit-ulit kung bakit ako tinatanong kung bakit ako ganito. Kung tingin mo tatalikuran ka ng mundo, nandito ako. Pagod. Hoy, Michael! Ano yan? Kaya palang tapang mo. May kahati ka sa kainyan mo. Ano pong masama sa ginagawa namin? Anong wala? Tinan nyo ang sarili nyo? Kadire! Pa, mahal ko siya. Yan ka na naman, Michael eh. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa tanggapin kita. Pa, kung mawawala ako, dahil hindi bakla ako, dahil hindi mo ako minahal. Earl, tara dito. Sama kayo, walang kwenta. MJ? Ano kaya ulan? MJ, no oras na sumagot ka. Huwag mo na hintay ang salot mo, kapatid. Kumain ka na dyan. Kayong mga salit sa mundo. Yung sariling anak, di kayang tanggapin. MJ, nangyari sa'yo. Ano yung tsura mo? Ito ka dito. Ate, hindi ko alam kung bakit ako kaya tanggapin ni Papa. Hindi niya ako kaya intindihin. Dahil babakla ako, salot ako. Bakla ka, pero hindi ka bakla na. Hindi ka man tanggap ni Papa, tanggap naman kita nung Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Anak ko lang naman kayo ah. Wala kayong karapatan. Pa naman! Tama na! Hoy, Michael! Puputulin ko na yung sungay mo, pati yung kadramaan mo. Tara, halika! Pa, tama na! Hindi siya kriminal! Hindi siya salot! Anak mo yan! Alam mo yung nakakahiya? May tatay kami kagaya mo! May makailan gusto ng pag-isip! Ito ang katotohanan. May mga taong handang akuin ang lahat. Sampal, santok, at masakit na salita. Para lang maging totoo. Kung mali ito, bakit hindi ko kaya pagkisihan? Hindi ako humihingi ng espesyal na trato. Hindi ako humihingi ng papuri. Gusto ko lang magbuhay ng hindi tinatakwil. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin. Huwag mo akong Wala kang kwentang anak! Salot! Pati yung kadramaan mo. Tara, halika! Sakay. dahil katulad mo. Hindi ako yung tagaw ko ha. Ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng Pagod!
Kita na. Eh kaso, ano ka? Sadya na naman yung pamangkin mo may gawan pa pa yun, no? Yan. Long time no see, nice kumain nyo. Kumain ka na ba, friend? Hindi pa. Ano ka ulo niyo? Hindi, ganun eh. Upo ka muna. Kain pa rin daw, kain muna. Sige, niwain mo na yun. Ano yan? Kakain ka manggo ng alamang? Okay na yan. Oh, kamusta ka naman? Okay na. Ay, friend, alam mo kasi Aling Linda? Oh, yung tropa kong nakaraan. Oh, di mo na kaibigan ngayon? Hindi na. Paano ba naman kasi pinagwalis ka niya, ginamit mo? Grabe na yun. Ang tayo ba? Pero, alam mo, yung alam mo yung pamangkin mo? Ano ba yun? Oo, ayun, dalaga na nga eh. Sino yung katabi niya? Ano yung girlfriend niya? Ay, yung girlfriend. Dalaga na. Oh, ayan. Dalaga ka na. Hi, tita. Magandang po ka na. Pinipilit panawakin Pero habang merong bumabalaki Ang pag-ibig lumalalim I miss you, Ash. I miss you too. Sandali. Sino yung babae dun sa baba? Yun? Kapitbahay namin yun? Eh, bakit gano'n siya magsalita sa atin? Pasensya naman yung pandana. Ito lang. Hihihit ang ulo. Alam mo, ito talaga lang. Tutuloy ako sa relasyon mo. Ano? Tutuloy ako. May kasi parang ano yun? Salat sa mga yung mga ganyan na ako. Tsaka, kasalanan sa pagkakada. Alam mo, yung pamangkin mo, nakakadiri, nakakaya, lalo yung babae ang kasama niya. Diba? Kung iisipin mo, nakakaya. Oo, nakakadiri. Hoy ate, ano sinasabi mo nakakadiri? Oo, ha? Ha? Ano sinasabi mo nakakadiri? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Nakakadiri? Ikaw, sino nga? Tita, sa'yo na lang nakakadiri. Bakit? Sino ka pili? Sino ka ba? Ikaw. Ikaw yung nakakahiya. Actually, may manggang kasama. O bakit? Pikunin, matanda na kasi tanda. Nakakaisulto sila. Tama, umalis ka. Uwi, bakit? Uwi, tanda. Ay, nako. Hindi ko talaga kaya eh. Nakakahiya kasi. Next time na lang. Sorry. Ingat ka ha. Hello, Iya? Hello, Ash. Sorry pala sa sinabi kong next time, ha? Sorry kung natagalan. Ano ka ba? Kaya lang yun. Kasi hiyang-hiya na ako sa tita mo eh, tsaka yung sa kaibigan niya. Dahil ba susubukan niya nung nakaraan? Hindi naman sa ganun, pero syempre, nahihiya na rin ako umarap sa mukha nila. Anong mukhang ihaharap ko sa kanila? Hindi na natin kailangan magpa-apekto sa mga sinasabi nila eh. Pero Eya, sa totoo lang, nahihirapan talaga ako. At saka parang unti-unti kong nare-realize na hindi pala talaga ako para sa babae. Baka para sa lalaki talaga ako at hindi para sa babae. Sorry, Eya. Hindi ko kasi kumpintihan eh. Hindi ko alam kung saan ka nakagaling. Sorry talaga, Eya. Hindi ko din alam. Sorry. Sabay pa nating pinangarap ang lahat. Di pa eh. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-aagawan ng Nintendo.
Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Ka sa amin ang dumidiretso pag-uwi. Maglalaro ng tao-taong piso-pisong nabili. Umaawit ang theme song na sabay kinabasa. Kay sarap namang mabalikan ng talaan. Ikaw ang kasama buhay ko. Ikaw ang pangarap hanggang ngayon. Lahat talang problema. Iniwan mo ako. Iniwan mo kami. Akala mo, alam nila kung gaano kasakit maiwan eh. 10 years ago, hindi ko pa naintindihan kung bakit naghiwalay si Mama at Papa. Pero ramdam ko na may nabasag na hindi na kayang buuin pa. Pa, di na ba talaga wawalik si Mama? Umasa pa rin babalik nanay mo? Pagtapos nga lumandi sa iba? Pa, di naman di totoo yun, di ba? Kaya tumigil ka nga sa kadramahan mo? Pamahal ka niya! Mahal niya tayo! Iniwan niya na tayo, ano pa bang gusto mo? Kinaya naman natin mag-isa, di ba? Hindi ko pinaniwalaan kasi nakita ko kung paano siya mahalin ni Mama. Kahit ikulong siya sa sarili niyang kwarto, kahit sinakal siya dahil sa sobrang selos, minahal pa rin siya ni Mama ng buo. Buong buo. Kuya. Nais kong magpakalasin. Wala ka na. Nakatingin sa Galit ako sa mama ko noon, pero mas galit ako sa sarili ko dahil hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Kanina pa kita tinatawag ah. Ang kapal ng mukha mo hindi sumagot eh. Alam mo, parehas lang kayo ng nanay mo. Baka walang silbi. Bakit mo din dami si Mama? Kasi siya ang dahilan kung ba't tayo nagkadaleki-leki. Alam mo, kasalanan mo rin eh. Kasalanan mo ba din nagkaganto? Sigilan mo ako sa karakter Ikaw mo. kumakal sa kanya ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano makahirap siya. Hindi mo alam kung gano'n yung hirap dinanas niya. Alam mo ba, nung sinasakal mo siya, kinukulong mo siya sa kwarto niya. Gusto niya makita mga kaibigan niya. Gusto niyang makasama yung ibang pamilya niya. Pero ano ginagawa mo? Ah! Kami lang yung meron si Mama. Hindi pa pwede. Ikaw mo kahit pwede niya saktanan. Ang kitit-kitit kasi ng utak mo eh.
Nung gabing nag-away kami ni Papa, umalis ako. Napanan ko dahil nare-realize kong may mga magulang palang hindi alam na sasaktan nila yung sarili nilang anak. At hindi mo sinabi sa akin. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear. Sabi nila, ang sugat sa balat gumagaling sa paglipas ng panahon. Pero ang sugat na galing sa salita, habang buhay na daladala, hindi lahat ng bata lumalaban. May ilan, tahimik lang ang sisira. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagreklamo. Minsan, hindi namin kailangan ng sermon. Hindi namin kailangan ng sigaw. Kailangan lang namin na marinig isa sa salita. Anak, nandito ako. Hindi lahat ng lumalayo ay suwail. Minsan, sila ang mga batang matagal nang sumisigaw sa mundong walang nakikinig. Afraid of love, the life we've made, and I'm so glad I stayed right here. Masa ko na babalik natin. Tapos yan lumanding sa iba. Tia, anak, sana pala, una pala nakinig na ako sa'yo. Kung alam ko lang na ganyan pinagdadaanan mo, so sana niramdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Pasensya na, anak. Madalas, akala natin ang mga salita ay dumadaan lang. Pero sa iba, ito'y nananatili. Sa bawat biro, sa bawat tingin, sa bawat paghuhusga, may pusong tahimik na nasasaktan. May anak na natutong itago ang sarili dahil hindi siya tinanggap. May pusong nalito at sa pagkahanap ng sagot, nakasakit ng iba. At may kaluluwang nabago hanggang sa pinili na lang ang katahimikan. Hindi natin nakikita ang buong kwento ng bawat tao. Pero ang mga salita natin, nagiging bahagi ng kwento nila. Minsan, ang paghuhusga ng mundo, nagiging lihim ng isang tao. Lihim na unti-unting bumubuo ng sakit hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa sarili niya. Kaya, bago ka humusga, isipin mo muna, baka ikaw ang dahilan kung bakit may isang taong natutong magtago. Hindi lahat ng sugat nakikita. May mga sugat na lihim at may mga lihim na sugat na hindi kayang gamutin. At sa mundong puno ng paghuhusga, minsan, ang tanging matatakbuhan mo lang ay ang mga kaibigan mong handang makinig. Mga kaibigan mong kaya kang unawain sa mga lihim na hindi mo masabi. Ngunit, teka, hindi pa huli ang lahat. May oras ka pa para magbago, para umunawa, at para tumanggap. May oras ka pa para humingi ng tawad, para yakapin ang taong matagal mong hinusgahan. Dahil ang pinakamasarap ng pagbawi ay ang pagtanggap at pag-amin na nagkamali ka. Dahil sa mundong puno ng lihim, ang pinakakailangan ng tao ay hindi paghusga, kundi pagmamahal.